Deputy Minority Leader Rizon Tiveros has formally asked Senate President Juan Miguel Zubiri to approve the subpoena against religious leader Apollo Kibuloy. Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So, ang topic natin yung po today's video, breaking news. Breaking news. Senate President Juan Mig Zubiri, pipirmahan na ang subpoena ni Kibuloy. And guys, yan ang mainit na balita ngayon. Mainit-init pa. Kalalabas lang. So, kasi nga guys, kung maalala nyo, kahapon lang, di ba? Nag-press con itong si Senador Intoveros na sinabi niya na hindi pa raw napipirmahan ni Senate President Zubiri ang subpoena nito dahil nga sa unang hearing hindi siya sumipot. At sa susunod na Lunes, February 19, ay mapipilitan ng sumipot itong si Kibuloy. So bago yan guys, sa mga hindi nakapanood, masubaybay, ito yung video kahapon kung saan itong si Senador Ontiveros ay nag-press con para nga dito sa mga update sa hearing niya sa Senado. Alright? Pasok, Senador Risa. Deputy Minority Leader Rizon Tiveros has formally asked Senate President Juan Miguel Zubiri to approve the subpoena against religious leader Apollo Kibuloy. This as the subpoena remains unreleased due to lack of signature by the Senate chief since it was issued by the Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality last month. In a letter dated February 6, Hontiveros cited a need to compel Kibuloy to appear before the committee to respond to the allegations against him by the witnesses, including human trafficking, sexual and physical abuse, and child sexual exploitation. She also pointed out to Zubiri that the Senate has consistently issued subpoenas to resource persons who failed to attend inquiries without justifiable reason. Hontiveros noted that the religious leader was invited in the first hearing but did not attend. He didn't actually give me an explanation. Basta may dahilan. Pag itinanong nyo sa kanya, mas ipaliliwanag niya. Halos walang paliwanag na kaya kong tanggapin. Presumption of regularity lang na kapag hindi pinaunlakan ang isang imbitasyon, in this case dalawang imbitasyon, ang susunod na hakbang na pwedeng gawin ng komite ay yung subpoena. I don't need to be satisfied or dissatisfied sa paliwanag ni SP. Ang nangingibabaw sa akin ay yung pag-asa na mapipirmahan yung subpoena. Mahaba po ang pasensya ko. So kahit naiinip ako, iintayin ko po yan. At habang naghihintay sa subpoena, itutuloy ang pagdinig ng komite. Zubiri has yet to comment on the matter. Despite Kibuloy's absence, Hontiveros says the Senate's inquiry into Kibuloy's alleged abuses will push through with a new batch of witnesses. This as the lawmaker reveals tactics from alleged members of Kibuloy's organization, Kingdom of Jesus Christ, to derail the proceedings. Ang malala, may ibang mga miyembro ng Kingdom na mukhang inutusan na makipag-ugnayan sa opisina ko para magkunwaring tetestigo tungkol sa mga pang-aabuso ng leader nila. Pero ang totoong pakay pala ay pagmukhang walang kwenta ang hearings ng Senado. Ang kapal, di ba? Iyan ba ang utos ni Kibuloy? Iyan ba ang gawain ng isang anak ng Diyos? Huwag ninyong linlangin ang institusyon ng Senado. Hindi nyo kami basta-basta maloloko. At kay Apollo Kibuloy, dapat managot kayo. The UNTV News is trying to get a comment from Kibuloy's camp, but he has previously stated that he will not attend the Senate probe and will only answer to courts. Harleen Delgado. So yun guys, napanood nyo, di ba? So ano sabi nung reporter sa kanya? Nag-follow up na po ba kayo? Sabi kay Senador Intoveros. Sabi niya, oo, nag-follow up na ako. Tinatanong ko na sa yung request ko na subpoena kung kailan niya pipirmahan. Ang dating kay Senador Intoveros, walang assurance
kung pipirmahan niya o hindi. Kaya ang sabi daw ni Subiri sa kanya, pag may nagtanong sa aking media, di ba? Kailangan pa magtanong yung media. Direkta dapat nang sabihin kasi kapwa senador naman itong nagtatanong, di ba? Kung magtanong na media o ng taong bayan, parang ganun ang gustong mangyari. So dahil doon, nag-press con nga, siguro itong si Subiri na-pressure na. Siyempre, lalabas na yun sa balita, guys. Press con ba naman eh? Lahat ng reporter nandun. So, dahil dyan, ngayon, sumagot na nga itong si Senador Senate President Miguel Subiri. Sabi niya, sa INC guys, sabi dito, Senate President Juan Mig Subiri said he would approve the subpoena a Senate panel issued against Apollo Kibuloy upon his return to Manila. And guys, Subiri says to approve Senate subpoena versus Kibuloy soon. Sabi dito, Senate President Juan Mig Subiri on Friday, he will approve the subpoena Senate panel issued against Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy return on Manila. Kibuloy and his group are the subject for Senator Risa Ontiveros panel to prove alleged sexual abuse, allegations, and other subpoenas illegal activities. So sabi niya dito guys, na kinausap niya na doon yung mga staff niya. Yan. I have been told to my staff that the issuance of subpoena of Pastor Kibuloy has prepared and now ready to my signature. And I am just in Visayas at the moment, several engagement, but will sign these documents upon return, Subiri said on this statement. So yun guys, kasi nga, nung February 6 pa, yung ni-request ni Senator Ontiveros sa sa subpoena na to. Dahil nga hindi sumipot, di ba, itong si Kibuloy. At dito magkakasubukan nga talaga, di ba? Kasi nagsabi nga rin to si Kibuloy na hindi rin siya a-attend. Parang ina-underpower niya, underestimate power niya yung Senado. Pero siyempre, alam naman natin itong si Senador Risa, matapang to, may paninindigan at may kapangyarihan sila guys na talagang ipasubpoena itong si Kibuloy para sa kanyang mga akusasyon na di umano'y nabiktima niya. So dito guys, hindi natin sinasabing guilty na itong si Kibuloy. Siyempre, dadaan pa yan. Kaya nga nag-iimbestiga yung Senado para malaman, diba? At malantad kung ano-ano pang mga nangyari sa kanila. At pagka natapos yan, yung committee report niya, yun ang gagamitin sa korte. Makakatulong din yan. Parang kay Senyor Aguila, di ba? At marami pang mga ganitong nangyayari. So, kasi nga guys, yung iba kasi mga religion na mga ganitong leader, di ba? Na minsan ginagamit nila sa hindi maganda. Kaya minsan, di ba? Parang kagaya nangyayari ito, matagal na palang binigay yung request ni Senator Ontiveros yung subpoena pero tumagal. Sabi naman ni Subiri, busy lang siya dahil sa tsa-tsa o kung ano pa man ang rason niya. Di ba? O kung ano pa man ang rason niya. Kasi importante nga to, interest ng taong bayan to. So, minsan kasi, di ba, nangyayari sa ating bayan, yung mga religious leader, di ba? Dahil nga pagdating ng election, itong disadvantage, pagdating ng election, yung mga politician natin, hindi naman may kakaila, humihingi ng tulong ng boto o ng black voting na tinatawag sa mga religious leader na to, sa mga grupo nito. Di ba? Para nga masuportahan at manalo sa election. So, dahil dyan, siyempre, yung mga politician natin, may mga utang na loob. Di ba? May mga utang na loob sa mga religious leader na to. Kaya minsan, hindi sila nakakapalag, depende na lang sa kaso. Pero kung naiipit na kagaya nito, itong si Subiri, di ba? Kung humingi man siya ng suporta kay Kibuloy dati, at pinagbigyan siya na nakakaroon ng black voting, siyempre mahirapan din siyang madesisyon. Pero siyempre, dahil nahalal na sila, dapat, kahit sinuportahan man yan ng mga
religious leader o ano pa mang leader, mas manaig dapat ang kanilang interes sa taong bayan. Dahil ang taong bayan naman ang bumoto, di ba? Kaya yun, nagiging masama yung black voting, lalo na kung ginagamit sa mga ganitong influensya. Pero kung wala namang ganito at di naman nakikialam, okay lang, di ba? Pero open secret dito sa ating bayan, di ba? Yung mga religious leader, may mga posisyon na rin sa mga gobyerno. Yung iba, tumatakbo rin. Di ba? Marami dyan. Tumatakbo na rin. Nagiging stepping stone nila. Yung religious na itatayo nila, tapos kalaunan, papasok sila sa politika. Di ba? Kaya nga yung ating simbahang katoliko, guys, di ba, napansin nyo, pagdating ng election, hindi yan nag-endorse ng kung sino pa mga kandidato. Nagbibigay lang sila ng guidelines na ito yung boto nyo, dapat ganito siya, makabayan siya, hindi siya nagkukurap, yung ganun. Never pa sinabi ng simbahang katoliko, naglabas ng statement na itong si ano iboto nyo. Pero siyempre nakikita natin, meron din mga ibang kaparian, di ba, na sumusuporta talaga sa mga ibang politician. Pero yun, sariling ano niya yun, decision na yun, hindi galing mismo sa simbahang katoliko dahil hindi naman talaga nag-i-endorse. Para nga siyempre, di ba, unang-una, hindi mo tinatanggalan ng karapatan na bumoto ng ayon sa kanyang konsensya at sariling pag-iisip. May mga edad naman yan, di ba? Yung mga botante, may mga edad na yan, 18 and above yan. Na may sarili kakayahan na kung sino yung tamang iboto, tamang tao na dapat lumugal dyan sa pwesto ng gobyerno para siyempre pakinabang sa ating bayan, sa ating mga taong bayan. Kaya talagang dapat hindi yan nai-influensyahan ng mga black voting na yan, di ba? Kailangan sariling member yan ang boboto sa sariling puso at konsensya. Para hindi mahaluan na kagaya nito, di ba? Na pagdating sa mga ganitong sitwasyon, minsan yung politician nag-aalangan pa. Kung hindi lang mapipressure kagaya nito, talagang na-pressure na siguro itong si Senate President Zubiri, di ba? Na kailangan niya ng issue dahil kung hindi, mayayari siya sa taong bayan na ang simpatsya, di ba, na kay Senador Ontiveros na at sa mga biktima na di umano'y kanyang mga nagawa ng hindi maganda. Kaya maganda nga to kasi nga, di ba, mabibigyan siya ng pagkakataon, hindi naman siya guilty, guys, pagka humarap siya dyan, bibigyan siya ng pagkakataon, ay paliwanag ang kanyang side. Di ba? Para malinis din ang kanyang pangalan. Depensa rin niya na ito, di ba? Depensa niya sa sarili niya, di ba? Na kung wala naman talaga, mananalo naman talaga siya, di ba? Kung totoo kasinungalingan ng sinasabi ng mga biktima, mananalo naman yan sa korte. Di ba? Parang ICC lang din yan kay Duterte, di ba? Ayaw lang niyang umarap. Parang kasi pagkaganyan kasi parang tinatakasan mo yung obligasyon mo sa yung sarili at siyempre sa taong bayan. Kaya, saludo tayo kay Senador Ontiveros na talagang nakuha niya yung simpatsya ng taong bayan para sa mga biktima di umano at mapupuwersa itong si Senate President Zubiri na pirmahan na. Kasi nung panahon niya ni Soto, di ba? Lahat pinipirma niya, naalala niyo sa Parmali, di ba? Kung sino yung patawag doon, sige, pirma siya ng Subina kasi interes ng taong bayan. Kahit naging Senate President sa ni Duterte nung panahon na yon. Kasi kung para sa taong bayan, dapat ibigay nyo na. Kahit tinulungan kayo niya sa election, hinalan na kayo panalo na kayo. Hindi lang naman sila yung bumoto sa inyo, marami pa naman bukod sa kanila, di ba? So yun guys, abangan natin sa Monday daw, February 19. Titingnan natin kung magpapakita si Kibuloy dahil issue na siya ng subpoena itong si Senate President Juan Mig Zubiri. Okay? Alright? So, hanggang dito naman po. Abangan yung susunod ng vlog. Thank you very much.